ata at buong kayamanan ni Chavit. Ganun ba? Ibinigay na kay Kong Dante. Ayun, pati mga tigre niya. Pero sa ating mga matatalinong botante, it's about time. Oras na po para pumili tayo ng statesman talaga. Yan. No? Would you imagine, sino na lang ba yung ilan, no? Ang ilan sa nakikita nating statesman na lang sa Senado, gaya ni Senator Tolentino. Di ba? Siyempre ang ating Senate President. Pero kung titingnan mo talaga, yung mga kalibre ni Salonga nung araw, yan, yung Vito Salonga, abogado, yung meron pa hindi abogado, pero Marcelo Pernan, yung Blas Ople, no? yung Blas Ople, yung mga de Campanilla talaga. Miriam Defensor Santiago. Iyan siguro, pwede mo nang ikumpara dito sa ating Congressman Rodante Marcoleta. Na talaga nga namang yung kahit nakapikit, kaya sa uluhin yung batas at kaya ipaliwanag sa'yo. Malungkot ang Senado kapag wala yung mga kalibre ng Kong Dante. Yes. Di ba? Yes. Yan din yung kalibre ng dating Miriam Defensor Santiago. Yan. Yung mga ganyan, no? Para alam natin na nasa magandang kamay yung ating upper chamber. Kasi ang Senado dapat collegial yan, no? Hindi isang, kumbaga hindi kayo isang alon, dapat meron talagang healthy discussions. At merong nagbibigay sa inyo nung linaw, nung batas. Yan. Di ba? Ang balita ko, Erlo, bukas ay tuloy siya ng La Union, di ba? Yes, Kuya Jan. Tuloy siya bukas ng La Union at meron din siyang gagawing activity doon. Hindi ko natin sure kung anong klaseng actividad. Pero same as ginawa niya rin dito sa bahagi ng Ilocos at Ilocos Sur, Kuya Jan. Ayan. Thank you very much. Yan po si Erlo Bringas ang nakatutok ngayon sa mga aktibidad ni Kong Dante Marcoleta. Ayan. Salamat po ng marami. Ang tabayanan po niyo. Kapag kami pagkakataon, may magagandang iso tayo, maitanong din natin at makapanem din natin ang Kong Dante. Kuya Bennett Nelson, ano ha? Ituloy na ba natin? Tuloy natin ito muna. Sige, sige. Itong sinasabi ko sa inyo na interesado ako dyan. Oral argument sa Korte Suprema. Ito kasi matututo tayo dito. Kahit hindi tayo mga abogado, matututo Saka tayo. makikita mo yung pinagkaiba ng investigasyon sa Korte Suprema at sa Kongreso at sa Senado. No? Pwede mo ikumpara na dito talaga ang pinag-uusapan yung pinakamalalimang batas. Di ba? Hinihimay talaga. Hinihimay talaga. Pero sa kanila naman tawag nila, Nelson, na hindi investigation, ano? Kapag ka, hindi investigation. Sa Supreme Court, anong tawag nila? Oral argument. Oral argument. Oral argument. Pero, basically, oral argument man siya, makikita mo na investigasyon din yung direksyon. Sa mga Kasi may pangkaraniwang desisyonan sila. Hindi ito hindi sa lahat ng kaso o petition ay nag-oral argument. Tama. Pagka lang ito ay talagang of national interest at talagang kailangang marinig ang bawat panig. Yan, pakikinggan naman. Pakikinggan. Oo. So ito, unbank ito. Yung 15 lahat sila rito. At lahat sila pwede magtanong. Ayun. Ang kagandahan dito dyan, hindi katulad dun sa Quadcom, na pagka tinanong ka, pipilitin ka kung anong gusto mo lang isagot. Tsaka may grandstanding dito sa Supreme Court, hindi pwede. Hindi pa pwede. Lahat kayo rito, mahukum kayo. Alam mo ba na ang isa sa pinag-usapan ay yung tungkol sa yung pondo na saan ilalagay, saan gagamitin yung pondo na na ililipat. Okay. Kasi ang gusto nilang malaman ay anong justification? Bakit kukunin mo? Ibinalik nila sa National Treasury. Bakit ba? Meron bang dahilan? Abay, lumilitaw na meron daw hong urgent matter urgent na kailangan gawin. Matatanda natin dahil, sisingit ko lang, 3 tranche na. Yung unang tranche, nagtagumpay. Pangalawang tranche. Yung pangatlo, nagpalabas na ng TRO ng Supreme Court. Kasi hindi natuloy. Kasi ditinggin nga nila. Yan. Ang isa daw palang paggagamitan, kung kaya kailangan ng pondo na kukunin sa PhilHealth, ang sabi nila, idle funds to hindi nagagamit ang pondo. Kaya nililipat. Para daw magamit doon sa ang isang nakalista ay yung ginagawa o gagawin na tulay na magdudugtong sa Panay Island papuntang Guimaras. Sa construction para ng tulay. Panay, Guimaras, Negros Bridge. Okay. Di ba may pondo yan?
Yun nga yung na-discover. No, kasi kung ginawa mo yung project, paglalaan na ng pondo yan. Na-discover na ito pala ay meron ng pondo mula sa Export-Import Bank of Korea na nagkakahalaga ng 179 billion pesos. So, loan pa pala yan. Oo. Kaya ang tanong dito, ang nagdedepensa si Solicitor General Bernardo Guevara. Okay. Ang sabi nung Korte Suprema ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, Okay. bakit minadaling ilipat yung pondo? Ilang beses bang popondohan ng isang proyekto? Di ba kasi may pondo na popondohan mo pa? Tama, oo. Ganun ang, eto dyan yung eto yung word for word, kasi ito oral argument na usapan nila. Tanungan na magkabilang panig yan, ha? Okay. Tanungan ito ng magkabilang panig. Eto, ang sabi ni Justice Javier, according to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national project. Ayun. Yan ang tama. Statement yan ni Secretary Ralph Recto. Oo. Tama. Oo. These are all construction project, Mr. Solicitor General. Okay. Kasi binasa niya yung mga puro construction eh. Ang sabi ni Guevara, not all of them, Your Hindi Honor. lahat ng yan. Some of them pertain to health projects. Sabi niya, no, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PG and Bridges project, and payment of right-of-way, correct? So, yun ang tinatanong niya, ba yung mga infrastructure? Paggawaing bayan ba yan? Sabi Yan. niya, in a sense, they are ordinary expenses of expenditure. Okay. Sabi nung Justice, they pertain to construction project of the government, correct? Ang sabi ni Guevara, infrastructure, yes. Ayun. You can call it that. Infrastructure projects, all right. Okay. Eto na. With respect to the PG and Bridges project, yung tulay, yung Panay Guevaras. Yes. Per DBM's budget of expenditures and source of financing, Financial Year 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus pesos. So fully funded, ibig sabihin, hindi kailangan ng counterpart dito sa Pilipinas, ganun ba yun? Kaya ang tanong niya dito, fully funded eh. is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Oo nga naman. Tama yung tanong ni Justice. Ang sagot ni Guevara, Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Ba, teka. Wisdom. Teka. Sa tingin ko, asan yung wisdom doon kung may pondo na, di ba? Kasi ang wisdom yung malalim na kaisipan niya. Yes nga, Pero kung titignan mo, parang kahit naman hindi wisdom, common sense lang. Yes. May pondo na po, pondohan mo pa. So parang itinuro ni Soljan Guevara, ito ay kaalaman, kumbaga... Malalim na kaalaman. Ng mga mababatas natin. natin. Ang wisdom, parang sinasabi na malalim na pagpapasya. Kumbaga... nakalihim sa hiwaga. Malalim na pagkapasa ng mga mababatas natin. Parang sila lang ang nakakalam kung bakit nila ginawa yun. Pero ang sabi ng Justice, funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion pesos plus. Yun nga, inutang pa pala natin sa diba? Export-Import Bank ng Korea. Is there an urgency? Nagmamadali, meron bang talagang importance to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Tama naman. Ang ganda nung kanyang line of questioning. Ang sabi ni Guevara, Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified
and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. So parang sinasabi niya rito, nga meron ng pondo. May nilaan ng pondo dyan. Hindi pa ma-implement eh. So? Kaya kailangan daw magkaroon ng isa pang unprogrammed appropriation para dito. O kaya tanong uli nung Justice Xavier. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? Di ba? Kasi kung pupunta yung project, saan mapupunta yung inutang mo? Sa unprogrammed funds. Ibig ba sabihin, mapupunta yun sa on-program? Ang sabi ho ni Guevara, we will have to check on that, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other project of the government. Eto na yung matindi. Parang maiipit si Guevara dito. Eto na. How can the government... Sinong tanong yan? Si Xavier na to? Si Justice Xavier. Justice Xavier. How can the government have removed this when it is alone? Inutang mo nga naman Specifically for that purpose. May layunin ng pagkakautang mo So, pwede mo bang tanggalin yung pondo at ilipat mo kung saan-saan samantalang ito ay pondo na may purpose? Pero talagang... Pinaglaanan, check na pinaglalaanan mo Sabi ni Guevara, it is something that can be deferred. Pwede daw i-delay, Your Honor, even if it's funded. What is the reason for deferring it? Nga naman, Your Honor, I cannot speculate on the reason of the congressman. Eto pa, sabi ni Justice, has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, sabi ni Guevara, there is nothing to spend for if the project has not been started. Ang tanong ni Justice, so, kung wala pang nagagastos, kasi dalawa na yung pondo may utang, meron pang unprogrammed. Yung galing pa sa PhilHealth Fund, So, where is the money? Nasaan na ngayon yung pera? Ang sagot ni Guevara, the money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed appropriations. Ayun. So, eto na. So, we have unused funds for the project. So, mayroon tayong pondong hindi nagamit para sa naturang proyekto. And yet, we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Pero kukuha pa rin tayo pinuha pa rin natin yung pera sa PhilHealth para i-supplement sa pondo na hindi mo naman talaga ginagastusan. So, parang hindi nga logic dahil sabi mo, ito naman hindi yung ginagamit na pondo. Ilagay natin yan dito sa pondo, may pondo na, na hindi pa rin namin nagagastos. Hindi. Ito maganda dyan. Sige, maganda. Hindi naman nagagamit yung pondong yan. Akin na yan. Ilalagay natin dito para hindi rin natin gagamitin. Ayun nga. Ganun ba yun? Ayun nga. Tama ba yun? So, asan yung wisdom doon, di ba? Hindi, sabi niya, yun yung kokontra ngayon sa tanong na where is the urgency? Yun nga. Bakit mo ginalaw? Bakit mo ginalaw? Parang yan pwede natin gagamitin pansamantala. May paggagamitan tayo niya. Isa lang po. Unprogram. Unprogram nga yun. Dahil sa tinatanong sila, ano nga ang gagamitan? Lista sila ngayon ng gagamitan. Nabuking. Na yung paggagamitan, may pondo na pala. Pero alam mo excuse me, hindi po tayo ganun kagaling sa pagkarating dyan sa pondo ng bayan, no? Pero base sa ating kaalaman, since galing din po tayong gobyerno, nagkakaroon ng mga program funds, pero minimal. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin, Kuya Benny? Kunti lang, maliit lang. Hindi bilyon. Hindi yung mas malaki pa yung program doon sa nakaprogram. Ayun! Di ba? Okay. Mukhang ganun yung nangyayari ngayon. Di ba? Dahil bilyon-bilyon Tama. Di ba? So, bakit? Yun ang tanong ng taong bayan. Saan napunta? Di ba? Kasi talaga namang ang Congress natin, meron talagang parang program funds, no? Yes. At yun naman, ang unprogrammed funds, depende naman kasi kung saan mo ibibigay. Pero ang tanong nga rito, bakit mo kinuha yung pera doon sa PhilHealth? Tapos may pondo ka na pala, mayroon ka na palang loan Di ba? May allotment na pala yan Tapos hindi mo naman pala. Yun. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt. Maaaring yan naman yung counterpart
na tinatawag na kapag umutang ka, meron ka rin dapat counterpart na pondo na gagamitin doon sa proyekto. Well, pero ang No. problema, Kuya Benny, fully funded eh. Kumbaga yung Ayun buong na. project eh. Nung sinabing fully funded, doon ako nag-isip. Ayun. Fully funded. Kasi Eh, usually- paano yun? Walang counterpart. Oo. Di ba Kasi di ba ngayon? usually, 1 billion. Tsaka may term yan pagbabayad eh. Hindi naman pag natapos yung project, babayaran mo na kagad, di ba? Di ba usually yung mga project yan, lalo kapag foreign funded, 1 billion. O gobyerno, 500 million. Di ba? O sa kayo naman, ang uutangin na natin, 500 billion len, di ba? 500 billion para, at may share ng bangko. So, pagka sinuma mo, 1 billion. Ganun ang malimit. Pero kung ito po, fully funded, lahat ng, yung Kumbaga buo inutang. inutang at pumayag naman yung bangko. Siguro baka hindi pa nare-release ng bangko yung pera, kumuha na agad tayo sa PhilHealth. Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi kung wala pa yung loan, re-release ng Import-Export Bank ng Hindi pa bago naman na-approve yung project, siyempre, may pondo na dapat. Nabili ng Korea, approve yan. Pero in-approve nga, wala pa naman pondo pala. Ay, hindi, meron yun. Di ba ganun? International. International, walang red tape yan.